tinuldukan na po ni VP Sara ang Uniteam, no? Ibig sabihin, ayaw niya na pong magpagamit sa mga nagsasabi na okay naman sila, no? Buhay pa naman yung Uniteam, ayaw na po magpagamit ni VP Sara. Tinuldukan na niya, no? Tinuldukan niya. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kahit kay Pangulong Marcos, naririnig natin to, no, na yung it's complicated, di ba? Na hindi nila masabi na yung relasyon nila kay BP Inday Sara kasi it's complicated dahil bumabanat yung pamilya tapos si Inday Sara hindi nila pwedeng sabihin na wala na, no? Pera na lang no nagsalita na yung First Lady na bad shot. Bad shot na pala. Bad shot na pala sa inyo. Ang gusto nyo mag-cling alam nyo ang kinasira kagad na Uniteam. Uniteam, syempre yun na lang yung sasabihin ni BP Sara kasi very diplomatic siya, no? Pero kung ako yung magsasalita nun, wala nang Uniteam. Meron bang Uniteam? Binaboy na ako ng gobyerno. Kung ako si BP Sara, paano mabubuo yung Uniteam? Binaboy na ako ng mga yan. Pinasama ako dyan sa lintik na confidential fund na yan. Tinanggalan ako ng pondo na parang napakasama. Pero lahat sila may confidential fund. Lahat ng mayor, governor, mga mayor at governor may confidential fund. Presidente ng Pilipinas may confidential fund. Vice President tinanggalan. Lahat ng Vice President, maliban kay Lenny, may confidential fund. Sibo pa? Bakit po nyo tatanggalan? Pero bago nila tinanggalan, pinasama po muna nila yung confidential fund. Kaya ang dating sa tao, kaya ka tinanggalan dahil corrupt ka. Dun pa lang. Pero sa unang-una pa lang, no, ibalik pa natin ng konti. Kandidato pa lang sila. Kandidato pa lang po yung Uniteam. Hindi po tinatanggi ni BP Sara ano po ang gusto niyang hawakan. Ang gusto pong hawakan ni BP Sara, DND, Department of National Defense, na hawak ngayon ni Gibo Teodoro. Binigay ba sa kanya? Hindi. Dun pa lang, magtatampo na ako kung ako kay Uniteam. Diba? Kung si BP Sara, talagang yung sutil, no? Naambunan man lang ng kasutilan. Doon pa lang, putya, bakit hindi mo sa akin ibibigay yan? Kung tutusin ako nagpanalo sa'yo. Kung tutusin si BP Sara nagpanalo kay PBBM. Kaisa-isang sinabi niya na gusto niyang hawakan. Pero as good soldier as she is, tinanggap niya pa rin. Alam niyo kung anong binigay sa kanya? Ito hindi po ito nauunawaan ng mga hindi taga-subaybay ng politika. No? Yung pinakamahirap, pinakamaraming problema. Ito po yung DepEd po, yan po ang departamento na hindi po sumisikat yung mga department secretary. Kaya sa simula pa lang, pagbibigay pa lang kay BP Sara, pagbibigay pa lang kay BP Sara ng departamento, yung ipinagkait sa kanya, yung departamentong gusto niya, matindi na po yun. Matindi na po sampal sa kanya yun. Siya yung nagpanalo sa Uniteam. Sinampal siya ng, ano ba gusto mong departamento? Di ba DND gusto mo? O eto sa'yo, DepEd. Kasi traditionally, ang DepEd, hahawakan niya ng mga DepEd secretary kung ano ang problema dinatnan nila dyan. Eto po traditionally, kung ano ang problema na datnan nila, nadadagdagan pa pag umalis sila. Hoping na pag binigay mo sa DepEd Secretary si BP Sara,
ikaw ay nananalangin na pumalpak to at bumaba ang popularidad. Pero baliktad po eh. Never pa pong nangyari sa history ng Pilipinas na ang DepEd Secretary ang number one trusted, most trusted. DepEd Secretary ang number one sa approval rating. Wala pa po. Kasi kung nakakasikat po ang pagiging DepEd Secretary, pinakamalaki po yan eh. Best performing pa pala. Pinakamalaki pong departamento yan. Ibig sabihin, pinakamalaki rin pong problema. Yun yung binigay kay VP Sara Duterte para mabaon siya sa problema sa DepEd, makalimutan na siya ng tao, hindi na siya Pero ibang klase po eh. Duterte yan eh. Ngayon, kina-question na yung kanyang pagiging DepEd. No? Kina-question na bakit ikot ng ikot, para nangangampanya na, bakit nakakarating ko sa, binigay niya yung DepEd eh. Ang hinihingi niya, DND. Traditionally po, sumisikat yung mga DND. Napakarami natin senador, napakarami, may mga presidente pang galing DND. Panay sikat eh. Ilan na pong DND ang naging senador? Si Orly Mercado. Ito pong si Juan Ponce Enrile. Naging presidente pa si Fidel Ramos. Ano pa, sino pa mga DND na sikat? Sangkatutak. So, pampasikat yan eh. Kaya hindi ibibigay yan kay BP Sara. Dahil pag binigay yan kay BP Sara, no? Putya, laglag na yan. Parang sa Renato de Villa, naging, ano ba yun? Senador? Hindi naman niya. Naging senador ba si de Villa? Sino pa ba mga DND secretary? Sumisikat po mga DND secretary. Malakas pang pasikat yan eh. Pero po yung mga DepEd secretary, wala po naging si Lola Briones, hindi tumakbo. Si Jesly Lapus, hindi rin tumakbo. Si Armin Luistro, hindi rin tumakbo na sila. Hindi po sumisikat yung mga DepEd secretary. Pinag-aralan nila yan. Saan nila ilalagay, no? Si BP Sara para hindi siya sumikat. Pinapatay nila yung political clout ni BP Sara para sa ganun, pagdating ng 2028, yung bata nila, wag na nating pangalanan na Martin Romualdez ang yan yun eh. Si Biason pa pala, naging senador din. Ang dami po eh. Sumisikat talaga pag DND. Si Biason, di ba, naging senador din. Kaya baliktad eh. Ang nangyari yung dating hindi nagpapasikat sa secretary, pinasikat ni BP Sara. Tsaka kita nyo po, wala po pong teacher. Wala pa pong teachers group yung nagwelga laban sa DepEd secretary. Kasi eto lang po, napakasimple. Ang problema ng mga teacher for the longest time, bukod sa pagtuturo, ang daming binibigay sa kanilang task. Una kagad ginawa ni BP Sara, wala na kayong gagawin dekorasyon. Yan ha. Una, wala nang dekorasyon. Siyempre, galit lang yung mga teacher sa una kasi nag-decorate na sila eh. Pero sa susunod na school year, ang laking ginhawa na yan. Ngayon po, malaking ginhawa na sa kanila. Kasi every quarter yan. Every quarter, gastos ng teacher yan. Yung mga dekorasyon sa classroom. Hindi po galing sa DepEd yan. Gastos ng teacher yan. Pagandahan yan. Kaya alam mo yung mga teacher na marami ng may pamilya na. Kaya pinakamagagandang mga classroom, yung teacher na dalaga at teacher na bading. Maayos sila. Ikalawa, wala pa silang binubuhay na pamilya. Yung mga classroom na hindi naman lahat, pero kadalasan. Kaya po, yung ginawa nyo sa simula pa lang, talagang atake na kay BP Sara.
Tapos hinayaan lang yung atake ng mga Makabayan Black hanggang dito sa confidential fund. Actually, hindi lang po natin nabo-brought up, no, may isa pa pong mangga eh. Malaking mangga talaga. Alam niyo kung bakit tinawag ng tambaluslos ni BP Sara si Martin? O hindi naman niya pinangalanan na si Martin yun. Dahil kanino? Correct, kay Gloria Macapagal Arroyo.